So yun, magandang hapon sa inyong lahat at ngayong hapon ay kasama natin si Sir Gab. Magandang hapon sa iyo, Sir Gab. Magandang hapon, Dad ako, no? And of course, magandang hapon po sa inyo lahat ng nagsusubaybay, sa mga fans ni Dad ako. Hopefully, you're having a great day or a great weekend, no? So ngayon, nandito tayo ngayong hapon dahil marami nagtatanong, lalo na sa comment section na hindi ko lang masagot. At ito na ang pagkakataon. Kaharap natin si Sir Gab at maraming salamat sa Sir Gab. Dahil napaunlakan o nabigyan tayo ng oras ngayong hapon para masagot nga ang inyong mga katanungan. Definitely, no? Hindi lang naman operation ang ginagawa natin. Tayo ay gumagawa rin, no? Kahit papaano ang ating mga operations is we want to bring the proper knowledge din. Kaya kung meron po tayong mga katanungan, feel free na magtanong po sa atin at sasagutin po natin yan hanggat sa ating makakaya. Bago tayo magpatuloy, Sir Gab, marami nagtatanong, ilan ba division ng MMDA? Well, alam nyo, ang Metropolitan Manila Development Authority, hindi lang naman po isang unit or isang division, no? Kumbaga, ang alam lang po natin usually is the traffic management, mga enforcers. Mali po kayo. Bakit? Dahil ang MMDA has several units that consist of, unang-una, andyan po ang ating flood control. Ang flood control, ito ang unit na gumagampanan sa ating mga lansangan na kung saan may mga immediate problems when it comes to flood, sa mga sewages, sa mga canals natin. So, meron tayong unit dyan. Meron din po tayo tinatawag na mga units when it comes to mga children's park. Meron tayong overspeeding, meron tayong mga nagme-maintain or tinatawag na HPSEPO. Andyan po ang mga naglilinis sa ating mga kalsada. Andyan yung mga nagme-maintain ng ating mga halaman sa ating mga highways. So, it consists of several units. So, hindi lang po ito under pagmamanage ng traffic. So, bawat unit, bawat division, bawat offices, may kanya-kanyang responsibilidad po tayo. Yung pala, di ba yung ferry? Project ng Yes, that is correct. Sa Pasig River yung Ferry? Pasig River Ferry, isa po yan sa ating priority projects ngayon dahil alam naman natin, no, traffic is a very big problem. So, isa sa tinitingnan nating solusyon na kahit paano makakatulong when it comes to the congestion of traffic is mapaayos at ma-improve and of course, maibigay alam sa ating mga kababayan, sa mga ating bumabiyahe na mayroong other alternate source of transportation which is the Pasig River Ferry. Marami din nagtatanong, bakit ba lagi daw ang sa Quezon City ang clearing operation hindi raw napapasok o hindi nakiklear yung part ng LG or barangay? Yan, alam mo, napakagandang tanong yan, no, Dad ako. Probably, sasagutin ko muna, bakit Quezon City? Hindi lang tayo nakalimit sa Quezon City. I mean, hindi lang po siguro sa araw-araw na ating operation ay nasusubaybayan, but we operate the entire Metro Manila. So, Caloocan, andyan po ang, of course, the Manila itself, Quezon City, Parañaque, Pasay. So, we're all over the place. It's just that Quezon City is also one of the, biggest city in Metro Manila which connects. Ang Quezon City kasi pag tayo po ay dumaan, for example, dumaan po tayo sa Panay Avenue which is Quezon City. Pag tinahak po natin yan, pwede po tayong tumagos papuntang Manila. So, isa po yan sa major cities natin dito po sa Kalakang Metro Manila na napakalaki ng sakop. That's why, isa po ito sa mga major, not projects, no, but a major operating area natin. Dahil, what we are trying to do is magkaroon ng maayos na daanan, magkaroon ng free flow of traffic, hindi lang po sa isang syudad, but from one city to another city. So ngayon, pupunta naman tayo sa katanungan, bakit hindi na ipapasok ang mga barangay roads or mga LGUs. Bawat city, meron tayong mga tinatawag na city ordinances. So, bawat city, meron po sila kanya-kanyang mga ordinansa. For example, meron po mga certain ordinance such as one-side parking, alternate parking. Meron din po yung mga ordinansa when it comes to two-way, one-way. So, depende po yan sa bawat city kung ito po ay aprobado ng kanilang city council. But ngayon, pag nag-ooperate po tayo sa mga inner roads or mga barangay roads, one thing that we have to do is to, of course, we have to validate. So, pag meron po tayo natatanggap ng mga complaint, tayo po ay nagva-validate, nagpapadala tayo ng isang team
para alamin kung ang sumbong ba ay totoo, ang sumbong ba ay accurate. And after the validation, we send a team to coordinate. Ito po ay, ang coordinate, hindi po ito ibig sabihin binibigay alam natin sa barangay na tayo mag-ooperate. It is our way to check ano po ba ang mga existing ordinances. Meron po ba kayong mga existing traffic rules and regulations when it comes to one-side parking? So doon natin nalalaman kung ito ba ay meron ba tayong mga ordinansa na kailangan nating i-observe. So ngayon, after the validation and the coordination, dyan na pumapasok ang ating pag-ooperate sa mga inner roads. So, ang protocol po kasi natin, we have to ensure na ang bawat operasyon natin is coordinated. Hindi tayo nagkakaroon ng problema when it comes to conflicts of ordinances. So, yan po ang isang iniiwasan natin. But then again, at the end of the day, ang pagko-coordinate natin sa barangay is mahalaga po yan. Bakit? Hindi lang po during the operation, but also to let them know na meron na pong mga sumbong na kailangan nilang pagtugunan ng pansin. And after our operation, dapat po magkaroon ng collaborative effort para magtulungan, hindi lang po sa hanay ng MMDA, but also sa hanay ng local traffic enforcement natin. So, ibig sabihin na, Sir Gab, regarding sa collaboration, hindi naman basta-basta papasok ang MMDA sa isang lugar, sa LG or sa barangay na walang coordination. Yes, hindi lang po walang coordination, but also there should be a basis of complaint. Unang-una, jurisdiction-wise, ang mga inner roads or mga barangay roads are within the jurisdiction of the barangay. Setting aside, no, na meron tayo tinatawag na Supreme Court ruling na ang MMDA is the sole agency that is responsible sa pagpapatupad ng lahat ng batas trapiko sa buong Metro Manila. Because, as I said, meron po mga ordinances, meron mga batas trapiko na ini-enact ang bawat city, which is also for the benefit ng kanilang mga constituent. So, yan po ang mga ilang bagay na we have to consider bago po tayo mag-operate. So, bago tayo magpatuloy, Sir Gab, marami nagtatanong, ano nga ba talaga ang mabuhay lane? Okay. Ang mabuhay lane, hindi lang po ito tinawag na basta-basta mabuhay lane, no? Ang mga daan na ito ay ginawa, inorganize ng city and of course ng MMDA para matugunan ang problema during the Christmas season. So ngayon, nakita ng ahensya at nakita ng bawat city na napakaganda, naging effective ang ating mga mabuhay lanes. So it was permanently enacted all throughout the year para maging kumbaga alternate route para sa ating mga motorista na ayaw dumaan, for example, EDSA. Kasi kung tayo ay dadaan sa EDSA coming from, let's say, Parañaque, pupunta tayong Quezon City, napakahaba ng dadaanan natin. So, there are alternate routes which they can use, which is now called as the mabuhay lanes. So, ito po ay, for example, if you're coming from Parañaque, maaari po kayo dumaan sa mga inner routes or mga inner roads na in-establish natin as mabuhay lanes. For example, andyan po ang tinatawag na ang Aurora Boulevard or Tramo. So, isa po itong mabuhay lane. Andrews Avenue, isa po itong mabuhay lane. And other roads within Pasay, within Parañaque, Baclaran is also considered as a mabuhay lane, as an alternate route. And when it comes to dito naman po sa Quezon City, Panay Avenue, Mother Ignacia, lahat po yan ay all considered mabuhay lanes. Nabanggit nyo, Sir Gab, yung mga collaboration sa yung mga reklamo. Marami nagtatanong, saan ba dapat sila mag-complain? Yan, napakagandang tanong, no? Ang pagko-complain when it comes to mga road clearing or mga traffic problems natin, maraming paraan. One, there's the MMDA Facebook page. So, I believe lahat naman po tayo are very active on Facebook. So, isa po yan sa pamamaraan na kung saan pwede po sila magsumbong or mag-report. Dahil ito po ang ating social media account, 24/7 po yan, active po yan. So, yan po ang isa sa pinakamabase na paraan. Pangalawa, may tinatawag po tayong Presidential Complaint Center, which is the 8888. So, ito naman po ay, of course, under the Office of the President, that's why it's called Presidential Complaint Hotline. So, lahat po ng sumbong, lahat ng complaint, pwede nyo pong i-report dyan sa 8888. Mabibigyan po kayo ng reference number. And automatically, mabibigyan din po kayo ng feedback once na meron na pong action taken ang mga ahensya. Hindi lang po ito para sa MMDA, but also other agencies within the government sector. Aside from that, meron po within the MMDA ang tinatawag po natin Public Concern Office natin or PCRMU.
So, pwede po kayo mag-login sa ating website, MMDA. Nandun po ang email address ng ating PIO or Public Information Office na kung saan nandun po ang PCRMU. Aside from that, very effective na sumbungan, no, ng ating mga kababayan nowadays. Of course, si Dada ko. Hindi ko masagot ang inyong mga question kasi nababasa ko lahat ang inyong mga question sa comment section, pero hindi ko lang masagot. Pero nakalista po lahat yan at ito na nga ang ginagawa natin at si Sir Gab ang magtutugon sa inyong mga katanungan. Alam mo Dada ko, no, for the past months, kung tutuusin, napakaganda at napaka-helpful ng iyong vlog, no? Why? Because personally, I monitor the comments. So, doon pa lang po napapansin at nakikita ko ang mga sumbong ng ating mga kababayan. And personally, I do list them down. At agad naman po pinapasilip ko at pinapavalidate ko ito sa ating mga enforcers na kung saan tayo po ay nag-ooperate. Kaya minsan magugulat ka, oh, ba't tayo nag-ooperate dito sa looban? It's because I saw on the comments na merong hindi lang isa, hindi lang dalawa, no? But maraming mga sumbong, which is valid naman. So, isang napakagandang channel ang pagsusumbong ngayon sa social media. It's just that sometimes we have to be responsible also when it comes to social media posting. But then again, napakagandang channel, napakagandang paraan sa pagbibigay kaalaman sa ating hanay na kung saan natin kailangan mag-operate, saan merong problema. So, yun po, isa po yan sa ating pamamaraan para give awareness kung saan tayo dapat mag-operate. Pero kung gusto niyo po ng kumbaga agaran within 72 hours, maaari kayo magsumbong sa 8888 because all complaints coursing through the channel of the Presidential Complaint Hotline requires us to act immediately within 72 hours upon the receipt of the complaint. Bukod po sa pag-i-email sa 8888, ano ba ang dapat nilang gawin? Magsisend ba sila ng picture, yung mga kino-complain nilang area? As much as possible po, merong mga pictures, lalong-lalo na po kung ang sinusumbungan ay direkta sa ating ahensya, sa MMDA, para ito po ay magkaroon ng tamang basis. Because sometimes we've experienced, no, na merong mga nagsusumbong na pag-validate natin, meron naman palang ordinansa. Or kung hindi naman, minsan nagiging kumbaga away neighbor. Nagkakaroon tayo ng gano'n na merong magsusumbong na sasabihin, sir, napakadaming obstruction dito sa kahabaan ng ganitong kalsada. Pagpunta ng ating validation team, ayun naman pala, magkaaway lang pala yung nagsumbong. So, those are the instances kung bakit kailangan natin talaga na merong basis. Ika nga, no? There should always be a basis for any actions. So, yun po. Mahalaga po ang litrato. So, mahalaga po ang partisipasyon ng bawat mamamayan natin when it comes to enforcing ang road clearing obligations po natin. Kasi mino-worry nila baka yung identity nila. No. Definitely, no, wag po kayong mag-alala dahil ang mga identity ng mga nagsusumbong, there is the so-called data privacy. So hindi po natin nilalabas 'yan. Pangalawa, if you wish to be to be anonymous, pwede rin po 'yan. It doesn't mean na anonymous yung complaint na hindi po natin papansinin. We've received several complaints na nakalagay po ang complainant is anonymous. Pero meron po nakalagay na pictures. So, yan po sinasabi ko, it's very important na meron po tayong basis for any complaint para magkaroon din po ng basis ang ating action. So, Sir Gab, marami pang naguguluhan or may haka-haka. Marami nag-iisip, ano ba talagang illegal parking? Ano ba nakapailalim dyan? Well, kung tutuusin, no, ang illegal parking, napaka-broad niyan. Bakit? There are a lot of circumstances na kung saan bawal pumarada ang isang sasakyan. First and foremost, para magkaroon ng dagdag kaalaman ang ating mga viewers also, is read on the Republic Act 4136, which is, it's a Republic Act that indicates yung mga traffic rules and regulations natin within the whole archipelago or buong Pilipinas. That's why it's a Republic Act. Sa paloob ng illegal parking, there are certain provisions na kung saan pwede at bawal pumarada. Unang-una, syempre, any roads or any major thoroughfares, meaning major thoroughfares, highways tulad ng EDSA, Quezon Avenue,
C5, Road 10. So, lahat ng major roads or major thoroughfares or even highways, no parking yan at all times. Pangalawa, lahat ng kalsadang may nakalagay na no parking zone. So, automatic po yan. Pag tayo po ay pumunta sa isang lugar na, let's say, hindi naman major road, maging observant po tayo sa ating paligid. Dahil automatically, pag meron pong nakalagay na signage or traffic sign na no parking, ibig sabihin, bawal po pumarada. Pangatlo, saan ba bawal pumarada pa? Intersection or tinatawag natin crossroad. Ang intersection ng crossroad, meaning kung saan ang mga kalsada na kung saan nagko-connect or nagkakaroon ng intersection, bawal po pumarada dyan. That's why meron pong tinatawag na yellow box. Mapapansin natin may yellow box. At hindi po yan, yung iba po akala ang yellow box ay reflectorized box lang. Hindi po. Ang ating mga road markings are also considered traffic signages. So ang yellow box meaning bawal harangan ang intersection. And worse, mas malala, bawal na nga harangan ng intersection, paparadaan mo pa. So, bawal na bawal po pumarada dyan. Pang-apat, pedestrian crossing. Ang pedestrian crossing, ginawa po ito para maging maayos at safe na tawiran ng ating mga kababayan. Kung ito po ay babalandrahan natin ng kotse, kawawa naman po ang ating mga kababayan na dumadaan o naglalakad. Sa tingin ko, ayaw nyo naman pumatulad sa mga nakikita nating ibang videos, no? Nakaparada sa pedestrian o huminto sa pedestrian, ang ginawa nung naglalakad, hinakbangan yung kotse. Trending yun. Trending yun, di ba? So, those are some of the circumstances. So, pedestrian, definitely no. Huwag niyong haharangan, huwag niyong paparadahan. Isa pang circumstance na bawal pumarada, yung mga hydrants, fire hydrants. Lahat ng fire hydrants, hindi po pwedeng harangan yan ng kahit anong obstruction. Lalong-lalo na po sasakyan. Isa pa pang circumstance is ang tinatawag po nating PWD ramp. Marami po nag-aakala ang PWD ramp ay rampa para kung saan pwedeng dumaan ang motor o bisikleta. Mali po kayo. Ang tawag po sa mga rampang yan ay PWD, Person with Disability Ramps. Ito po ay para makapunta ang ating mga kababayan na nag-wheelchair na makasampa po sila sa sidewalk. So, hindi rin po pwedeng harangan yan at hindi pwedeng paradahan. Isa pa po, sidewalk. Ang bangketa or sidewalk, ginawa po yan ng gobyerno para magkaroon ng safe passage ang ating mga pedestrian. Hindi po ito ginagamit as an extension of your garage, as an extension of your business, or even yung iba, nandun na ang lamesa, andun na ang upuan. Minsan may natatnan pa tayo dito sa kahabaan ng Commonwealth, yung bangketa sugalan. So, yan po ang mga iilang circumstances na kung saan bawal pumarada. Isa pa pong aspeto na kung saan bawal pumarada, bawal harangan ang kahit anong gate. So, imagine na lang po, kung ang isang gate ay hinarangan nyo na hindi rin naman sa inyo o hindi nyo bahay, paano na lang kung merong emergency? And there are a lot of scenarios na nangyari po yan. Na may tatawag, sir, may emergency po kami. Pupunta sa ospital, hindi kami makalabas. Bakit? Sir, may naka-illegal park po sa harapan ng gate namin, hindi namin alam kanino. So, it's not just about illegal parking eh. It's about consideration. Being considerate ng ating mga kababayan. Dahil, I don't think gugustuhin nyo mangyari din sa inyo yun. Na gusto nyo lumabas ng bahay, hindi kayo makalabas dahil hinarangan ng sasakyan na hindi nyo na alam kung kanino or kung saan napunta yung driver. So, those are some of the basic areas na kung saan bawal pumarada ang mga sasakyan. Sir Gab, ano ba ang sistema sa paninikit ng or panghuhuli sa illegal parking? Yan, napakagandang tanong, no? Para kahit paano mabawasan ang umaaway sa atin. Ang illegal parking kasi natin, meron dalawang aspeto. One, illegal parking attended, at pangalawa, which is the illegal parking unattended. Okay, ang illegal parking attended, ibig sabihin, pag dumating ang enforcer, mag-i-issue siya ng ticket, andoon ang driver at nakapagbigay ng lisensya. That's the time it will be issued a violation of illegal parking attended. Ibig sabihin, yung lisensya nyo, mailalagay ang impormasyon ng inyong lisensya sa ating UOVR or ating ticket at
ang violation lang po niyan is 1,000 pesos. So yan po. Ang pag-i-issue ng tickets, no, there is no such thing as 5 minuto. Yung iba po kasi napapansin ko pa nag-ooperate tayo, sir, wala pa pong 5 minuto, bakit nyo ako ini-issuean ng ticket? Yan ang napakamaling idea ng ating mga motorista. Once you have a violation, alam nyo, yung 5 minutes na yan kasi, to be honest, no, it's just a humanitarian consideration. Pero kung kayo po ay may violation, hindi ibig sabihin privilege nyo na mamigyan ng 5 minuto bago kayo tikitan. The only time, may mga scenarios tayo na nangyayari na bakit, sabihin ba, oh, bakit yun hindi nyo tinikitan? One scenario is, naka-hazard, may binaba. So, syempre, sasabihin ng driver, sir, nagbaba lang po. Titikita mo na ba kaagad? So, those are, kumbaga, case-to-case basis na consideration. But once na illegal parking, ibig sabihin yan, ang kotse nakahinto, hindi umaandar, walang driver, dumating ang driver habang sinusulat ng ticket, yan, pwede tayo mag-issue ng illegal parking attended. Ngayon, punta tayo sa unattended. Ang difference ng unattended naman is, dumating ang enforcer, na umpisahan na ang paninikit, na pirmahan na ng enforcer, na ilagay na ng enforcer na unattended, meaning, walang driver, walang may-ari ng sasakyan na lumabas at nagbigay ng lisensya. Ang natikitan lang is the plate number ng motor o ng sasakyan. So that constitute illegal parking unattended, which costs 2,000 pesos. Ngayon, paliwanag natin ng konti. Na-issue na yung ticket, unattended. Biglang dumating yung driver. Sir, nandito na po ko, ito na po yung lisensya ko. Baka naman pwedeng palitan natin ng attended. Hindi na po pwede. Bakit? Lahat ng UOVR or traffic violation tickets natin are COA sanction. Meaning, ito po ay ino-audit ng Commission on Audit at ng ating Treasury. So, bawal po ang kahit anong pagbubura, bawal po ang pag-e-edit, at lalong-lalo po, bawal i-tamper ang ating mga tickets. So, that's why, pag dumating yung driver na na-issue ng ticket, pinapaliwanag natin, sir, kayo po ay na-issue ng unattended dahil kanina pa po kami dito, wala pong lisensya, wala pong driver na lumabas, ito na po ang ticket nyo. Ngayon, sir, konsiderasyon na lang din po yung hindi kayo matotow. Bakit? Once na illegal parking unattended, maaari pa kayong matow pag may dalang tow truck. So ngayon, sasabihin ng mga iba, sir, wag nyo na akong ito, aalisin ko na po. Pwede yun. As long as wala pa pong any towing mechanism or towing bar na naka-attach sa sasakyan. Once na meron na pong chain, meron na pong tow bar, meaning that towing has already commenced at hindi na po pwedeng bitawan yan. So, yan po yung mga ilang scenarios na gusto natin maklarify din ang ating mga kababayan. Dahil yung iba sinasabi nila, sir, bakit mo pa ito tow? Dumating na ako. Meron tayong mga tinatawag na towing procedures. At isa po sa maling connotation ng ating mga kababayan, yung tinatawag na 5 minutes. Kahit saan pong batas, tingnan natin, wala pong indikasyon na kailangan bigyan ng 5 minutes na palugid ang mga violators natin. It's just that the 5 minute has been a precedence na ginagawa po ng mga ibang mga operations na na-adapt na natin at nakasanayan. And it is also our, kumbaga, humanitarian consideration na lang po, na yun nga po sinasabi ko, na-issue kayo ng ticket, itotow na kayo, pero dumating kayo, wala pang angkla, sige, ticket na lang. So, those are some of the instances na nagkakaroon tayo ng consideration. But, uulitin ko po, ang 5 minuto, hindi po yan privilege, hindi po yan batas para ilaban natin or sabihin natin sa ating mga enforcers na wala pang 5 minutes, bakit mo ko titikitan? There's no such thing as 5 minutes leeway. So, ibig sabihin na, Sir Gab, once na naabutan kayo ng clearing operation na nakapark ang mga sasakyan or sa sidewalk na bawal, automatic, ticket na yon. Yes. Automatic na yon. Pag dumating kayo, hindi pa nasusulat ang ticket, pwede kayo magbigay ng lisensya na lang para attended lang. Pag wala po kayo, na-issue kayo ng violation na unattended at meron na pong angkla ang ating tow truck, ibig sabihin po nun, towed na po kayo. Pag wala pa pong angkla, there is still a chance na pwede kayo mabigyan ng consideration.
So yun, maraming nangyayari kasi sa clearing operation na medyo nag-hysterical kagad. Kala kasi nila mahahatak agad yung kanilang mga sasakyan. Pero sa totoo lang, sagap sa mga experience natin, iyon ang sinasabing attended. Yes. Pag nabutan kayo ng clearing operation na nakapark yung sasakyan, na nandiyan kayo, ibig sabihin nun, violation na. Yes, that is correct. So yun mga kabayan, comment lang po kayo sa ating comment section at yung mga comments ninyo at yung mga hindi pa natin natalakay ngayon, doon na naman sa susunod na segment natin. Definitely, no? Actually, napakagandang idea itong ginagawa natin dahil nabibigyan din natin ng tamang kaalaman, tamang impormasyon ang ating mga kapwa motorista, and at the same time, nabibigyan natin sila ng chance para i-clarify din kung ano ang kanilang nalalaman na baka naman may counting kamalian or syempre dagdag kaalaman na nga as I said to them, no. So it will serve as as an open channel for them to communicate with you, with us sa operation, and I think malaking bagay ito dahil makakatulong po ito na dahil alam naman natin hindi po lahat ng tao o lahat ng ating mga kababayan alam ang talagang in and outs ng batas. So this is our way to give them the proper information and at the same time to educate. Dahil alam naman natin, edukasyon, napakahalaga po niyan. And at the same time, as I said, it will serve as a channel for them as an open communication para sa ating mga enforcement. So yun, wag lang kayong mag-atubili na mag-comment dyan dahil marami tayong pag-uusapan. So hindi lang ito, dahil every weekends, gagawa tayo ng tawag dito, ng talakayan regarding sa mga traffic rules and regulation. Pero bukod doon, check nyo yung description ng ating video dahil makikita nyo yung traffic rules and regulations sa kayong mga multa nandun doon sa description ng ating video. So yun, Sir Gab, maraming salamat sa oras mo. Dada ko. Always a pleasure. And of course, it is kumbaga tayo bilang serbisyo publiko, responsibilidad din natin na magbigay ng tamang kaalaman sa ating mga, as I said, sa ating public, sa ating mga kababayan. Okay,